Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Alvin from CRC Summerfield. Maraming salamat po sa muli ninyong pakikiisa sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Sa umagang ito, sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa Judges 17:9-11. Dalangin natin sa pamamagitan ng kanyang salita ay muli tayong maturuan, maituwid at mapalakas sa ating pananampalataya. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay umuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong lakas, Lord, na pinagkaloob mo sa panibagong araw na ito. Dalangin ko po na patuloy mo kaming samahan sa aming devotion ngayong umaga at ikaw ang maitaas, Panginoon. Ito po ay aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa aklat ng Judges, chapter 17:9-11. Ito po ay pinamagatang Micah Hears the Levite. Sabi sa verse 9, tinanong siya ni Micah, taga saan ka? Umagot siya, isa po akong Levita na taga Bethlehem sa Judah at naghahanap po ako ng lugar na matitirahan. Sinabi ni Micah sa kanya, dito ka na lang tumira sa akin at maging ama at pari kita. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon, mga damit at pagkain. Pumayag naman ang Levita. Nanatili siya sa bahay ni Micah at itinuring siyang parang sariling anak ng lalaki. Sa ating nakaraang pagninilay, nakilala natin ang batang Levita nang umalis ng Bethlehem ng Judah upang maghanap ng matitirahan. Ngayon naman, sa Judges 17:9-11, makikita natin na nakatagpo siya ni Micah. Tinanong siya ni Micah kung saan siya nanggaling. Nang malaman niyang isa siyang Levita, inalok niya itong manatili sa kanyang bahay at maging pari niya. Bilang kapalit, bibigyan niya ito ng sweldo, damit at pagkain. Tinanggap naman ito ng Levita at nanatili siya kay Micah. Sa unang tingin, parang wala namang mali sa nangyari. Isang tao ang naghahanap ng matitirahan at kabuhayan at may isang taong handang tumulong sa kanya. Ngunit kapag inugnay natin ito sa mga naunang talata, makikita natin na si Micah ay mayroon ng sariling paraan ng pagsamba. Isang paraan na hindi ayon sa itinakda ng Diyos. At ngayon, naghahanap siya ng isang Levita upang suportahan ang sarili niyang sistema ng pagsamba. Dito natin makikita na ang isang mahalagang katotohanan. Ang puso ng tao ay madaling gumawa ng sarili nitong paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kapag hindi na ang salita ng Diyos ang ating pamantayan, madali na nating isipin na tama ang isang bagay dahil lamang ito ay maganda sa ating paningin o kapaki-pakinabang sa atin. Ganito ang kalagayan ng Israel sa panahon ng mga hukom. Unti-unti nilang sinasantabi ang malinaw na utos ng Diyos at pinapalitan ito ng sarili nilang paraan. At kung magiging tapat tayo sa ating mga sarili, makikita rin natin ang ganitong hilig ng ating mga puso. Minsan, mas gusto natin ang paraang komportable, madali o pabor sa atin kaysa ang paraang itinuturo ng Panginoon. Ngunit, salamat sa Diyos, dahil hindi dito nagtatapos ang kwento ng kasulatan. Ang ating pag-asa ay wala sa isang Levitang maaaring magkulang, kundi kay Hesukristo, ang ating dakilang punong pari. Siya ang naging ganap na tapat sa kalooban ng Ama at siya lamang ang makakapagdala sa atin sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, ang paalala sa atin ngayon ay ito. Huwag nating sukatin ang ating buhay at paglilingkod ayon sa sarili nating kagustuhan o sa iniisip ng tao. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang maging batayan ng ating pananampalataya, pagsamba at pamumuhay. At para naman po sa ating conclusion, ito po ay matatagpuan sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Lord, thank you po sa aming devotion ngayong umagang ito. Salamat po sa reflection ng bawat isa, Lord. Salamat po sa pagtuturo sa amin na kami ay dapat sumunod sa iyo at bago ang tagumpay ay mayroon kang hinihingi sa amin na kautosan, Panginoon, at dapat namin itong sundin para sa aming tagumpayan, Panginoon. Thank you for giving us patient, Lord, and hope, Lord, sa mga bagay na pinapanalangin ng bawat isa. Salamat pong muli, Lord. Itinataas ko ito sa iyo sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng masisipag at na nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag po tayong magsasawa at bigyan po natin ng oras sa salita ng Diyos dahil marami po tayong mapupulot dito ng mga aral at lubos din po ang magiging kaunawaan natin dito. Mga kapatid, ito po muli ang ating programang Tinapay mula sa Langit for our everyday devotion. Abangan po natin muli ito bukas.